Kapag lumulutang siyang ganyan, imposible siyang makatawid dun sa leaching chamber. Yan. So, hindi talaga septic tank. Yan ang topic natin for today's video. Good day mga ka-dimples. Ito na namang muli ang inyong online kapitbahay. Sa video nito, share namin sa inyo kung paano namin ginawa itong septic tank. Ano ang mga naging problema ni client at bakit ito ang naisip nating solusyon. Inilapit sa atin ni client ang kanilang problema tungkol sa pagbabara ng kanilang inodoro o water closet. Kasabay din ng pag-apaw ng tubig sa kanilang mga floor drain sa banyo. Ito ang pabalik-balik nilang problema sa kabila ng pagpapasipsip nila o pagpapalinis ng kanilang lumang Poso-Negro. Nabanggit din nila ang kanilang intensyon na magpalagay ng extension sa likod upang gawing bagong kusina kung saan naroon din ang lumang septic tank. Kung kaya ang naging suggestion natin ay gumawa ng panibagong septic tank na nakalabas sa kanilang kusina. Dito ay gumawa muna kami ng bagong septic tank nang hindi dinidisconnect sa lumang septic tank yung kanyang linya. At dahil tapos na ang septic tank, panahon na para ikabit ang bypass line na magkokonekta sa banyo at sa bagong septic tank. Ito naman ang mga naging problema. Nadiskubre namin na may butas ang tubong nakakonekta sa kanilang lumang Poso-Negro. Isa pang naging problema ay ang klebe o ang slope ng kanilang tubo, dahilan upang hindi dumadaloy ang dumi papunta sa Poso-Negro. Balikan natin ang butas na nakita natin kanina. Ang butas na ito ay nagmula sa paglalagay ng temporary fence. Ang itinusok nilang kahoy na poste ng kanilang bako ang siyang nakabasag at nakabutas sa tubong ito. Nagresulta ito ng pagbabara dahil sa mga pumasok na lupa sa loob ng tubo. Dito rin pumapasok ang tubig ulan na nagdudulot ng pag-apaw ng tubig sa floor drain ng kanilang banyo tuwing sumasapit ang malakas na ulan. Kakabit na namin ang bypass. Dito ay gumamit kami ng dalawang elbow 45 degrees or elbow 1/8 bend upang masiguro ang maayos na pagdaloy ng dumi. Ang ginawa nating septic tank ay may two chamber, ang digestive at leaching chamber. Sa digestive chamber, napupunta at naiiwan ang ating mga solid waste. Ito rin ang ating ipinapalinis o pinapasipsip sa tuwing napupuno. Sa leaching chamber naman napupunta ang overflow. Ang ilalim ng digestive chamber ay nakasemento, samantalang ang leaching chamber naman ay graba ang nasa ilalim. Ito ang sumasala ng tubig na napupunta sa ilalim ng lupa. Dito naman ay naikabit na natin ang bypass na magkokonekta sa banyo papunta sa bagong Poso-Negro. Semento natin ito upang masigurong hindi ito gagalaw sa kanyang pwesto. Buhos na ngayon, okay. Nice. Oh. Punong-puno ng dumi kaya pag tutol doon ay dito tumakbo. Oh, yung dumi. Ngayon lumubog. Lubog. At saka yung may lumutang wala. Wala naman. Ito bago lang 'to lumutang. Baka bagong tayo lang 'to. Yan, lumutang siya, guys. So, yun. Kapag lumulutang siyang ganyan, imposible siyang makatawid dun sa leaching chamber. Yan. So, hindi talaga magkakaroon ng dumi yun. Pure water lang. Kung mapapansin nyo, naglagay tayo dito ng fittings na T. Hindi po yan pampalaki ng gastos. Kailangan po yan upang mapigilan natin ang pagbalik or pagtawid ng mga lumulutang na dumi mula sa ating digestive chamber papunta sa leaching chamber or pabalik dun sa ating soil pipe. Dahil tapos na ang ating septic tank, paano na para buhusan natin ang ibabaw nito? Ang tawag dyan ay septic cover. Sa paggawa ng septic cover, huwag natin kalilimutan maglagay ng manhole sa tapat ng ating digestive chamber at leaching chamber. Napakadami nga rin pala nating loose soil dito sa ating naging project na septic tank, mga ka-dimples. At dito na natin tatapusin ang video ito, mga ka-dimples. Sa ibang video na lang natin babanggitin yung iba pang detalye kagaya ng slope.